Hello Team Atlantic all over the world! Sama-sama tayong bumalik upang masilayang muli ang ganda ng Siquijor. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan, please do subscribe kung magbubuk po kayo via Klook. Ito po yung ating promo code. At kung gusto nyo naman po magkaroon ng instant discount sa Agoda, nasa ibaba po ang ating affiliate link. Ano pang gagawin? Tara na, go with me, Mel. I just want us to go. Drop everything and just go. Good morning everyone! Maayong adlaw, guys! Taasan natin ang energy para simula pa lang ng umaga, positivity ka agad yung na-attract natin. Nandito tayo ngayon sa port ng Dumaguete and we're going to Siquijor! Ganon. And in this episode, sasagutin natin yung mga naging question sa atin nung una tayo nag-Siquijor. Ang una nilang question, pwede daw bang i-day tour lang ang Siquijor? The answer is, Yes na yes, at yun ang mismong gagawin natin. yes. Hindi lang namin basta sasagutin, gagawin natin. But before that, of course, planuhin yung mabuti kung ano yung mga gusto nyong puntahan. And then, ito na yung mga tip namin sa inyo. Number 1, kailangan mag-book na kaagad kayo ng ticket nyo in advance. Ito yung website ng OceanJet. Binayaran natin ito, Ayan. 350 pesos one way. And then, meron pa siyang convenience fee. Number 2 tip naman, of course, ang kunin nyo na papuntang Siquijor, yung pinaka-earliest. Totoo. Ang pinakamaaga ay 7:30 a.m. And then, ang kunin nyo naman, yung pinaka-late na pabalik ng Dumaguete, which is 6 p.m. Ayan. And, oo nga pala, yung hotel nga pala natin may free breakfast. So guys, ang gawin nyo if ever, makipag-coordinate kayo sa hotel nyo kasi nga sa hotel natin, 7:30 yung pinaka, Breakfast. early, survey ng breakfast. So, ang ginawa natin, gabi pa lang nakipag-coordinate tayo kung pwede bang i-take out yung breakfast and pumayag sila. So, ito na yung breakfast natin. Yes! So, sarado pa kasi yung pinaka-restaurant nila at 6:30 a.m. And then, ayun na nga, kunin nyo lang yung breakfast ninyo and mag-refill na rin kayo ng water kung meron. Malaking tipid siya. So, tama na ang kuda. Tara na! Baka maiwan pa tayo. Pinakita na natin yung pinaka-ticket natin. And sabi, nung nagtanong kami, hindi na daw kailangan ipapalit ng physical ticket. So, tignan natin. Kung hindi na talaga kailangan. Diretso na po yan. Thank you po. Ayan, hindi na kailangan ipapalit ng physical ticket. Diretso na kaagad tayo. So, yung breakfast natin, kakainin natin yan doon na sa ferry. Kasi mga 30 to 40 minutes lang naman yung ride. So, mangyayari, magbabayad na lang kayo dito ng terminal fee, which is 15 pesos. After ng inspection, meron pa ditong pila. Kailangan daw natin kumuha ng seat number. Kaya advisable talaga na at least 30 minutes before ng inyong departure, nandito na kayo. And then dito rin sini-check-in yung mga bagahe nyo just in case doon kayo mag-stay. Napakasimple lang naman ng procedures. And today is October 13, Monday. Wala masyadong tao. Wala masyadong pupunta ngayon na Siquijor. Unlike nung summer, di ba? Grabe. Pinapakita talagang punong-puno lagi. Yung mga terminal, kukuha lang tayo ng seat number. And then, ang ipapakita nyo lang, yung inyong mobile ticket. And then, yung binayaran ninyo na terminal fee. And nakalagay, bring one valid ID. Just to make sure, syempre dala na rin kayo, pero hindi naman hinahanap pagdating dito. So, just in case lang, ang advisable talaga, 1 hour before. O, tara na. Ayun, yun yung gawin nyo, mga 1 hour before your departure, dapat nandito na kayo para mas smooth. Eto na! Yay!
See you, Sikihor, in a bit. Ang arte. And then, hindi na natin kailangan makipag-unahan kasi meron na tayong seat number. Tara, hanapin lang natin yung upuan natin. Hello po. Ito na yung seat natin. Naku, plano pa naman namin dito kainin yung baon natin. So, tingnan natin kung dito tayo makakapag-breakfast. Ano bes? Masasako to, parang ba natin yung planong dito kumain? Mukhang negative. Mukhang hindi yata. So, ayun. And then pwede nga pala kayong mamili kung dito kayo sa aircon or doon kayo sa taas. Doon pala sa pag-book nyo, pwede na. So, ayan. Siguro doon na tayo magkita-kita mismo sa Sikihor. See you. After 35 minutes, we have arrived. Gusto niyo ba gawin natin yung yung tawag doon, yung gulat-gulatan? Hindi na namin kayo gugulatin, ayan, ganun pa rin. Di ba sinabi namin sa inyo last time, nung una tayo rito nakapunta, very much Maldives na yung kulay. And then, ito palang ferry na to, bababa lang yung mga Sikihor, tapos diretso siya ng Tagbilaran at Cebu. Kaya mag-book talaga kayo online. Kasi, talagang baka mabilis siyang mapuno. Ang ganda ng kulay ng tubig, very much Maldives. Siguro pag-araw, no? Pag maaraw. Sa 30 minutes namin nagbiyahe, hinapon na tayo. Charot. Bigla pagdating dito, biglang kulimlim. Which is, ito yung masarap mamasyal. Lalo na, magmo-motorbike lang tayo. So, sasagutin na namin yung pangalawang question. Kung paano umarkila rito ng motorbike. So, you know na the drill. O, diba? Nag-English kasi, di nagkandaan. Kailangan nating lumabas at maglakad. Huwag dito. Kasi medyo mahal pa kapag ka dito sa loob ka ng port. May mga mag-approach naman sa inyo sa labas. Mas mura siya ng mga 200 pesos. Yung tosilog namin, umabot ng Sikihor. Hanap tayo ng makakainan natin. Ito pala, may mga sundo kapag ka meron kayong tour or hotel. Kung gusto niyo ng convenient way, ganyan na lang yung gawin nyo. Actually, may kasama kami. Hindi kasabay. Sa likuran namin, puro sila seniors. Parang anniversary, something. So, malamang magtutor lang sila. Wala na ngayon yung best, nag-o-offer ng motor, no? Wala na ngayon dito. Oo, hindi na sila pwede rito mismo sa pinakaloob. Ay, naman may mga parking. Oo, doon sa labas. Tapos ang ginagawa natin, lumalakad pa tayo. Ay, low tide. It's low tide. May peryo. May perya pa. Isa rin sa reason kaya hindi na rin tayo dito nag-stay. Kasi gusto namin dito pala makarga na kagad tayo ng motor. Hindi natin yung magagawa kasi nga may luggage tayo. So, carry lang din. Doon tayo sa tipid ways to travel. Paglabas nyo ng port, eto na. May mga sundo na rin dito ulit. And then ito, marami ng motorbike rental nakalagay. Tapos may taxi, may van pa pala dito ngayon. Buhay na siya ngayon. Ibang-iba siya before, no? Ibig sabihin talagang buhay na yung tourism dito sa Sikihor. Ayun, may tricycle. Hello po. Last time walang ganito dito. Ngayon meron dito. Tapos nag-offer na rin sila mismo ng tour. Tayo, hanap lang tayo. So kung gusto niyo yung day tour, dito, makipag-negotiate kayo. Pero much better, meron na kayong makausap before pa kayo rito pumunta. So guys, kapag tanong tayo dito ng day tour na mga tricycle, 1.5 for 2 person, nila siya until 5 PM na siya. Yes. So kung gusto niyo daw mag-extend, baka mag-add lang kayo ng content. Kasi sabi pwede daw hanggang sunset. Ay, tok-tok din tawag nila. So ayan, at least may idea kayo. Pagbaba pa lang dito, meron na kagad sa inyo mag-offer. So kung ayaw nyo mag-motorbike, ayaw nyo mainitan katulad namin. So pwede na rin naman kayo mag-day tour. Ito na, mag-welcome sa inyo. Welcome to Sikihor. So usually dito nyo makikita
Yung unang pictorial. Diba? Buhay na talaga siya. Ito lang yung port. So, ano bes? Nagpapatawag. Ayan. Oh. Basta ang presyohan, nakita namin online, 350 to 400. O, titignan natin. Depende sa unit. Okay, so, bongga yung taho dito. Nasa motorbike. Ang musal. Ayan. O, ito daw. Magkano yan, Bes? 400 daw, Bes? 400? O. 350 hanggang 530, mga ganon. O, ayan o. 350. Pwede na to sa 350. Third question ninyo. Kapag kaarkila ng motor, kailangan ba ng lisensya? Of course naman, guys. Siyempre, kailangan kapag magdadrive tayo ng motorbike, meron tayong valid license. Diba? And also, next question, yung gas kasama na ba? Hindi. Tayo rin yung magpapagas. As in, unit na unit lang, yung 350. Buti na lang, gumanda yung panahon, lumilim ng very light. And also guys, magdala na din kayo ng extra IDs nyo kasi meron talaga nagpaparental na kinukuha talaga yung ID. Yes. Eto sa case natin ngayon, pinicturean. Pinicturean niya. Oo, pero just to be safe na lang din, magdala kayo ng extra ID. So tara na, ready na ba kayo? Ako ready na, nakapag-helmet na Let's ako. go! Ang first nating pupuntahan, yung hindi natin napuntahan last time, yung Balite. Dinaanan lang kasi natin siya last time. Magsisimula na ang ating adventure! Ganyan naman kaganda yung daan dito sa Siquijor. Pero syempre again, kapag hindi kayo komportable, wag na wag kayong magmo-motorbike. Ikaw, Bes, are you ready? I was born ready! Yes! So doon na tayo magkita-kita. Kasi dito, marami-rami na tayong makakasalubong. Let's explore Siquijor! Mga 20 minutes pa lang tayo nagdadrive. And nandito na tayo sa Buguas, San Juan. Ito yung cold spring. And then nainggit kami kasi nakakita kami ng kumakain, nagpipiknik. Dito na rin tayo kakain. Uy, public ano to, cold spring, pwede talagang maligo, as in. Ay sila nga maliligo sila. Oh. Hindi eh. Ang nakakaloka doon, kasabay niyong maliligo yung mga isda. Ang dami oh. Oh, ito pa. Diba? Oh. Dito na tayo kakain. Dito na tayo magtotosilog. Nakita kasi namin kumakain si Kuya. Nainggit kami. Guys, oh. Taray. Ito talaga kasama nating maliligo just in case. Ang dami. Ito pa. Lumipat tayo dun sa kabila. I mean, lilipat tayo. Kasi umaraw doon eh. Sa kabilang side dito tayo para makulimlim. Ay, ayun na. Naligo na sila. Nagulat naman ako. Bigla na lang tumalon si ate. Ang saya, di ba? Ito pa lang. Ang ganda na. Eh yun nga, 'di ba? Public cold spring para yung mga locals, meron silang mapapaliguan. Ganda din. Tara na, tayo kakain lang tayo. Ito yung ating tosilog. Kain na tayo. Kain tayo guys. Diba, hindi na kami nakatiis. Gutom na. Kasi pinapanood lang namin yung mga locals na liligo. At ano na sine? Happy na naman yung pilot natin, no? Yes. Kasi pwede daw magpalipad dito ng drone. Paliparan niya lang daw saglit. At tingnan niyo naman kung nasaan ako. Tapos meron pa dito mga isda. Grabe, ito pala nakaka-relax na.
Pwede na para tayong hindi mag-ikot. Dito na lang tayo. Di ba? Sino ba naman hindi marerelax ng ganito? OMG. Ang ganda talaga ng nature, di ba? Ang kailangan lang talaga natin gawin, alagaan para mas ma-enjoy pa natin. Ayan, tapos na tayo. Actually, hindi naman to talaga kasama sana doon sa itinerary natin. Ginawa talaga natin siyang ano lang talaga, pang breakfast. And guys, kapag dito kayo mag-i-stay, ito talaga dapat. Ito yung town proper nila, yung San Juan. Nandito talaga yung pinakaganap. Marami na ditong mga hostels, hotels, inns. And then nandito din yung maraming restaurants. Kaya just in case, dito talaga dapat kayo mag-stay sa San Juan. Guys, tara na, ready na tayo. Pupunta na talaga tayo sa ating unang destination. Yes. Yung Baletica kasi talaga yung una nating destination. Nagano lang tayo dito. Nag-breakfast. Nag-breakfast. And ito na, bumili pala si Enzo dito, nagulat ako. Nagulat siya, ba't bila ako nagsusot ng ganito? Hindi niya alam, binilihan ko rin Binili siya. niya rin pala ako, sa akin bitin. Tara na. Doon na tayo magkita-kita. See you! And nandito na nga tayo sa Balete Tree. Actually, wala naman ditong ganap. Kaya last time, hindi na namin ito pinuntahan. Pero gusto nga namin sa inyo ipakita talaga kung ano yung mga pwede ninyong puntahan for day tour. Kaya daan tayo now. Puro mga souvenir items. And then, meron din ditong ano yata, fish massage. Ganyan. And then may entrance fee pala siya. So bayad lang tayo ng entrance fee which is 20 pesos each. And then registration lang. And then, eto na yung Balete. So ayan, kung makikita nyo, as in picture-picture lang siya. Nakapila sila. Para magkaroon ng perfect spot. Doon. And then, eto mga isda. Magpapamassage lang kasi sa... Papamassage. Diba? Ayan o. Ang laki ng isda. Ato ka, okay nakagat talaga nila yung, yung mga paa. Parang gusto mo pag-try ko. Kiliting-kiliti kasi gusto ko. Hindi nga. Ayoko pa ibaba yung paa. Ay! Ang laki! Ang laki! Ang laki naman. Hindi naman masakit. Hindi nakakakiliti. Sige na. Ay, Ako. Ito yung paa ko. Try natin. Sige nga. Tignan natin. Ay! Ba't ganun? Ay, sakit. Hindi ako sanay. Ang laki naman kasi nito. Ba't ganito yung mga isda dito? Ang alam ko, di ba yung maliliit dapat? Tila pang tila. Ang laki. Ang laki naman. Tila pag mali babahag sa ka. Ayoko na, tatakot ako. Ngayon lang ako nakakita ng Ang alam ko talaga yung maliliit lang, yung parang nakakakiliti lang. Ang laki na naman. Hindi mo laki. Ay, malaki. Ito lang mo iba. Ayoko. Nakakatakot. Hindi mo laki, hindi mo laki, hindi mo laki. Yung mga dead skin lang naman ata yung kinakagat. Ay! Nagugulat ako. Ayun, ang laki! Oh, ang laki talaga. Ay! Pumunta dito sa Balete Tree para magpakain ng dead skin. Why not? Hindi ko talaga kaya. Nakiliting-kiliti ako na hindi ko maintindihan. Grabe yung malaking isda, Oo. nagigigit. At then, naririnig namin kasi syempre, di ba lahat tayo nakababae pa? Sabi, pang-ihaw na to eh. Lalaki kasi, iba parang tilapia pa yung itsura eh. O, ayan lang naman. Ito lang naman yung ganap dyan talaga. Ayan lang yung ganap dito. Okay, pero bakit? Magkano rin naman yung palinis sa ano?
Yung pa Di ba? foods pa. Yung pa foods pa na Foods fish. crab. Hindi, tsaka yung fish pa. Oo. Magkano din naman yan? Dito, 20 lang. Kaya, O, tapos, pwede may ko bang pa-photo ka pa dito sa Balete. Diba? Carry na din. Kung kasama naman siya sa day tour ninyo, and then nakapackage naman kayo, go na. Picture-picture lang talaga. O, tara na. Doon na tayo sa pinaka magiging highlight yata nito. Ang Kambugahay. Kita-kits na tayo doon. It's 10 a.m. and nandito na tayo sa Kambugahay. Grabe, medyo malaki na yung pinagkaiba niya kasi mas buhay na siya ngayon. May mga restaurants na doon. Oh. And then dito, may pa-ice cream na dito. Para pag akyat nyo, di ba? Ma-refresh muna kayo. Kasi, yung pababa, okay lang. Madali. Ang mahirap, yung paakyat. Ito yung bababain natin mamaya. Pero ngayon, bibili muna tayo ng ticket. O, ngayon may ganito na. Dati din wala. Taray. Buhay na talaga. Ang tourism dito sa Siquijor. Ayan. Bayad lang tayo ng entrance fee. So guys, yung binayaran nating entrance fee ay 50 pesos per head yon. Tapos pagkakalala namin, Yes. kailangan natin magpasama sa tour guide. Oo. Tapos yung bayad sa tour guide, nakadepende na sa inyo kung magkano. Ganun ba? Yun yung pagkakalala, kumbaga tip-tip lang. So, tignan natin. Malaman natin Oo. yung pagbaba natin. Kasi ang totoo, hindi naman kailangan. Oo. Pero siguro nga parang siguro magkaroon din ng hanap buhay. So, nagre-required sila na magsama ng tour guide. Tingnan natin ngayon kung ganun pa din. Ayan, magkakaalaman na. Ay, oo nga, mukha. Kasi ayan, may mga ka-orange. Ay, sorry naman, nakita ko na. Tignan natin, ha? Baka hindi na yata kailangan ngayon. Oo, unlike before kasi kailangan talaga. Ayan, mukha ngayon hindi na siguro. Kasi madali lang naman. And actually, last time, nung meron tayong tour guide, nahiya din kami magtagal. Kasi nga, may kasama tayo. So ngayon, mas hawak natin yung oras. Ay, wala na. Hindi na kailangan ng tour guide. Thank you po. Oh. So, paano? Doon na tayo sa baba, magkita-kita. Itong pababa, medyo manipa to. Yung paakyat naman kasi, oo. Tapos ito naman yung bababaan nyo. Mag-green siya. So nga pala, 135 steps to pababa. So easy yun. Hindi rin easy. Guys, ako easy yung pababa. Kasi naisip nga pala namin, ang nga pala, itong tataas ng yung baitan niya, baitang. matataas. O, kaya pagbaba mong ganyan, Gaganong ka. may puwersa nga pala siya. O, ayan. So anyways, doon na tayo sa baba, magkita-kita. Para may pakita na namin sa inyo ulit ang ganda ng Kambugahay Waterfalls. And less than 10 minutes lang, nandito na tayo sa Kambugahay Waterfalls. Maganda pa rin siya. Ang ganda nung kulay ng water. And then, syempre, alam nyo na, dito na uso yung human drone. Ang ganda niya pa din. Tapos makulimlim pa. So, ang sarap niyang maligo. Ito na yung ganap dito, oh. Yung mga nagsuswing. Aabangan natin kung saan ferry walk. Si Aunt Curtis, kung saan yung lugar niya. Ayan yung mga human drones. Dinodrone nila yung nasa balsa. Ayan. Ayan ang kaganapan dito. So dito sa part na to, wala masyadong naliligo. As in, ginagamit nila to for human drones lang na shot. At saka sa balsa. Yung talagang liguan, nandoon pa sa taas. Aakyat pa tayo. Panoorin natin yung mga atapang-atao. Ayan. Yung mga tatalon. Ayan na.
Ayan, para may nakalagay pala kung nasaan yung ferry walk eh. Nasa 4th level daw. Hanapin natin mga nagfi-ferry walk. Ayan yung nangyari dito. Oo, mga pambigin. Mas mababa. Ayun na yung naging ganap niya. Wala nga halos naliligo. Oh. Ginawang pang-adventure lang talaga. Tara, lakad pa tayo. Hanapin natin kung nasan yung mga ganap. Dito na ba? Ang ganda ng kulay ng tubig, no? Actually, sarap maligo. Pagkatapos nating mag-vlog, ligo-ligo na tayo. Ay, dadaan ka na talaga sa tubig. Aray ko, ang dulas. Sige, dadaan na talaga tayo sa water. Wala na tayong ligtas. So, ingat, baka madulas. Hindi madulas. Saka na mismo dadaan. Actually, ang sarap ng maligo. Pag nadulas ka dyan, diretso waterfalls ka. Kasama ka. Ayun o. Ang ganda, no? Ito na yung level. May level kasi yan. Na masarap ng maligo. Ayan o. May mga naliligo na dito. Pero may balsa pa din. Ito, mas mababa na. Let's experience Cambugahay Waterfalls! To be honest, isa na to sa mga magaganda waterfalls na nakita natin. May mga kasama lang talagang dulas. Oo, you have to be very careful talaga. Ayan na, papunta na tayo sa 4th level. Yun lang talaga yung nahanap natin. Pero balik tayo dito mamaya. Ang sarap ditong maligo. Diyan tayo. Pamparelax lang. Tara na. Kasalanan to ni Ann eh. Sumikat yung ferry walk dahil kay Ann. Ngayon talaga pagka pumupunta ng Cambugahay, kailangan magpunta dun sa ferry walk na spot. Samantalang dati hindi naman umaabot dun eh. Hanggang sa 3rd level lang eh. Heto na, heto na. Oh, ang ferry walk spot dito sa Cambugahay. Pero medyo masakit din pala ha, kapag ka nabitaw ka kasi mababaw lang pala siya oh. Kaya kapag ka nabitaw ka and malaglag ka sa tubig, masakit siya. Oh, ferry walk. Diba? Yun na yung ganap dito. And then may bayad siya, 50 pesos. Diba? Ang laki rin ng nagagawa ng mga may impluwensya kapag ka na-promote nila yung isang lugar. Katulad nito, because of Miss Ann Curtis, diba? Naging popular tong area. Ayan, oh. Diba? Ferry walk. Oo. Babae, lalaki nagpi-ferry walk. Why not? Samantalang dati, wala namang umaabot dito sa area na to. Kasi wala na ritong falls eh. Lalo na pagdating doon. Pero, maganda dito. Dito rin masarap din ditong maligo sana. Kaya lang may extra ka. Kapag ka merong nag-ferry walk. Ito pa, oh. Another ferry walk. Oh. Galing. Yay! O, di ba? Galing. O, isa pa daw. At nagpapalakpakan talaga. Guys, merong naiinggit. Gusto daw mag-ferry walk. Hindi, nakakatawa. Habang may nag-ferry walk, doon sa paligid, may kumakatawa, wag muna tayong umuwi. Di ba? Ang cute. O, itatry daw ni Enzo, 50 pesos. Tapos 2 beses yata siya pwedeng itry. So, moment na ni Enzo. Tapos 3 beses pala siya pwedeng itry. O, tignan natin kung ilang beses bago makuha ni Enzo. Ano bes? Carry mo? Oh, kaya yan. 2 kamay muna.
Galing na Enzo, no? Lahat kaya. Best sige ka dito, ha? O, ito, first try. Ito na, Yee! Go! Woo! Oh, galing na Enzo. Wow! Woo! Galing! Yay! Sabay-sabay tayo magpalakpakan kay Enzo. Ayan, ito yung one hand niya. Nakatayo. Grabe, alam mo, nakakahinga. Galing! Nakakahinga, nakaka-pressure kasi ang daming nanonood. Oo, pero galing. Kaya mo. Bumitaw talaga siya. Pero nagdadalang isip ako, bibitaw ako kasi sakit talaga sa kamay, grabe. Oo, kailangan mo nang gawin kasi ang haba nung pila. Ayun nga, tas 3 beses daw pala pwede. Pero kapag ka medyo yung guide nila, parang medyo, hindi masyadong maganda, paulitin ka naman ulit. Which is good, di ba? Oo. So, ayun, na-enjoy mo naman. Na-enjoy ko sa kakingal. Pero, worth it. Worth it. Guys, 1 hour yung pila. Promise, hindi siya katagal. Tapos nakadepende ba yung kasi di ba may mga guests na hindi nakukuha kagad. Oo, so, ulitin may naman. natatagal talaga. Oh, so ayan, at least na-try niya. Na-try mo na. Appear! Yay! Guys, dahil hindi ako marunong mag-ferry walk, eto na lang, Jezebel walk. Little Mermaid walk. Yun na lang ang ganap natin. Oh, di ba? Mas safe pa. Ang sarap dito, grabe. Eto na ang swimming area talaga. Last time dito na kami naligo. Doon kasi nakakayang maligo doon sa 4th level kasi magiging photobomber ka ng mga nag-ferry walk. Dito masarap maligo. And then dito, meron pa ring falls. Feel na feel mo pa din na nasa falls ka. And then, doon lang tayo. Naalala ko din tayo last time. Oo, tayo. doon kami last time. Doon kami dumaan. Bato-bato. Eh, dito masarap na siya. Meng-meng time! After mga 28 minutes motorcycle ride, nandito na tayo sa Pitugo Cliff. Tama ba yung mga pinagsasabi ko, Bes? Tama naman. May entrance din 30. And then, andito may mga pasalubong din. And then, meron din ditong ice cream. Yung parking nga pala rito ng motorcycle at 10 pesos. Hello po. Meron din ditong shake. Yan. Entrance fee, 30 pesos. Ito rin, kung kami, hindi rin namin ito gagawin kasi hindi naman kami nga marunong lumangoy. Pero gusto lang nga namin sa inyo ipakita. Ay, forest yung dadaanan. In fairness naman. Hello po. At least, bago tayo, Bawal lang po magpalipad ng drone dito. kaya pala napahinto si Enzo kasi may nakalagay dito na authorized. Authorized lang. Oo. So, nagpaalam na tayo doon sa mga pulis na nagbabantay. Pwede naman daw. Ito na siya. Nakakatuwa naman to. Ito, pakiramdam ko parang mga cactus na nagtubuan sa gitna ng desert. Yung datingan niya, itong mga puno na to. Ito na. Ito naman yung ganap dyan. Cliff diving. Ay, cliff diving. Tama ba? Cliff jumping. Tapos, na nakakatawa, yung mga nakakasabay natin now, sila din yung mga kasabay natin sa ibang area. Pare-pareho lang tayo na pinupuntahan. Ay, Ay, pwedeng bumaba. Doon mismo yung doon pa mismo yung cliff jumping? Okay. Ito pwede ditong bumaba. Ang ganda ng tubig, no? Ito din. Ang ganda ng pagkakagawa ng mga bato.
Yung mga stone. Ang ganda niya. Bakit dito? Basta nakalagay, jumping is, strictly prohibited. Ano ba talaga? Jumping is prohibited na. Baka nga, photo op na lang. Okay, in fairness dito, ang ganda, So, wala na talaga palang talon-talon. Photoshoot na lang tayo. Nag-photo op lang din sila. Tapos alis na. Oo. Pero dati, tinatanong to, di ba? Ito yung nakikita Wag ka natin lang sa po. mga reels. Wala na siya ngayon. Baka bawal na. Bawal na nga siguro. Sorry, hindi For na rin pwedeng, picture na. hindi rin pwedeng maligo. Kasi paano ka makakaligo kung hindi ka tatalon? For the safety na lang din siguro. Oh, guys, for the picture. Pero grabe, nakakanginig. Grabe, sobrang siya nakakanginig. Kasi talaga, may cliff talaga siya. And kahit yung magkakaroon ka ng tawag doon, trust issue. Kasi paano kung nakasandal ka dito, tapos biglang matanggal to. Grabe, sobrang siya nakakanginig. Pero ang tatapang ng mga nandoon, Tignan nyo, for the picture, tignan nyo sila. Grabe. Ang tapang. Pero ito yung pinakamataas. Pag ito talaga, grabe. Kanina meron dyan. Nakaupo talaga siya dyan. Diyos me. So, ayan lang naman yung ganap dito. Meron daw kasi na-aksidente. Sabi nung nagbabantay. Kaya bawal na. Dahil ito, yung mga famous spots dito. Katulad nito, yung pinakamataas na cliff. Grabe yung pila. Para magpa-picture. And then, yung pangalawang spot naman, ito naman yung sa hagdan. Ayan. Pero, ayun na nga, want to sawa yung picturean. So, minsan, yung isang grupo, 10 to 15 minutes. Kaya kung gusto nyo mag-picture, maghintay talaga kayo. So, tayo carry na. Hanap na lang tayo ng pwede natin pagpicturean na hindi na natin kailangan pumila para hindi sayang yung oras natin. Ang ganda, no? In all fairness, maganda siya. Almost 3 p.m. na. Nalibang tayo sa pamamasyal. Di pa tayo nagla-lunch. And then, may nakita kami rito. Gusto lang namin mag-inasal. 220 kapag ka-only rice. And then, kapag ka-one rice, 180. So, dito na. Kain muna tayo. Para pagdating sa Paliton, baka may drinks na lang doon. Chill na lang tayo sa Paliton Beach. Pakita ko lang sa inyo yung menu nila. Ito yung crabs, Yung chili crab, 650. Garlic, 650 din. Lahat ng luto. Na-miss nyo ba yung Kota Kinabalu? Diba dito 650. Ito na yung ating lunch/merienda. Ito yung chicken. In fairness naman sa rice, medyo marami-rami naman. And then, tawag mo dito, best garnishing. Ayan. So, kain lang tayo. And then, mamaya, yung totoong merienda, snacks, masarap sa Paliton, di ba? Lalo na pag may sunset. Yes! Sana maabutan natin yung sunset. Kasi nga, guys, kailangan natin makarating ng mga 5:30 man lang. Support. Kasi di ba may oras tayo hinahabol.
6 PM kasi yung pabalik natin ng Dumaguete. So, ayan, basta yun. Kung ang makukompare nyo talaga yung price, di hamak na mas mura yung mga pagkain sa Dumaguete. Kaya sarap din mag-food trip, kahit sa mga restaurant, hindi ganun kamahal yung mga pagkain. Yun nga yung lantaw, sorry naman. Hindi naman super delicious talaga yung lantaw. Kaya lang kasi, mura talaga. Yung servings. Yung servings, oo. So, yun siya. So, tara, kain na tayo. Kamusta naman yung inasal? Carry naman. Okay, masarap. Okay naman daw yung inasal. In all fairness naman. Nandito na tayo sa Paliton Beach. Magkano yung binayaran mo, Bes? 20 pesos per head and 10 pesos yung parking. 20 pesos ang entrance fee. And then, yung parking ay 10 pesos. Tara, pwede rin daw magpanipad ng drone. And then dito, marami ng tindahan. Oo. Nung last time na pumunta kami dito, wala pa. Dreamcatcher. Dreamcatcher ko na nga. Ay, 200 pesos yung sandos. Ayan, 200. 350 yung shirt. Hello po. Or buy one, take 3 daw. Sige, tingin tayo dito. Gustong-gusto namin mag-drinks. Yung mafe-feel mo yung Yung island vibe. Yung nakaupo ka sa Oo. buwangan sa kagabi. Oo. Tignan natin kung ganun pa rin kaganda yung Paliton. Nung una kasi kami rito pumunta, gandang-ganda talaga kami. So, ganito yan, guys. Si Google Map, ituturo kayo doon sa isang Paliton. Yung Paliton na yun, ang tawag nila doon, Paliton liit. Oo. Ito Paliton laki. So, last time, doon tayo dumaan. Pero, ang totoo, hindi ka doon makakapunta dito sa Paliton Beach na malaki. Kailangan mo dumaan sa isang private property. Oo. Eh, Ano may mga aso? Oo, tapos ang laki-laki nung nakalagay na na no trespassing, do not enter. Pero doon tayo pinadaan. Tapos ganoon din naman, may entrance din doon. Kaya ngayon, natuto na kami. Hinanap na namin yung malaking Paliton. So ito yung malaking Paliton, nandito na kaagad tayo. Dito kami kumain last nung Pansit Canton. Kasi yung barbecue. Sa barbecue. Pero ngayon, mas marami na yata yung nagtitinda. Bes, di ba kumain ka rin dito ng ano yun, yung halaman? Oo, yun. Ito. Yung mga nagtitinda na rin dito. Like before, wala. Pero ganun pa rin yung choices. As in, konti pa rin. Cup noodles, ganyan. Walang talagang restaurant na restaurant. Pero tignan nyo naman. Tignan nyo yung buhangin. Very much Boracay. Pinong-pino yung buhangin. Dito tayo. Tapos, yung tubig din dito, same din sa Boracay. Mababaw. Ay, bes, ito yung mga foreigner na kasabay natin kanina sa sa Cambugahay. Dito na sila tumambay. Ang ganda. Doon tayo galing last time. Private siya. Pero mas maganda yung dagat doon. Diba kapag ganito, very much Boracay na to. Balik tayo dito. Ay, ayan, maganda ngayon. Meron na mga fresh juice. 140. Ito din. Ayan, puro mga, nagpaluto kami dito, Pansit Canton. Last time, hello po. Buko din meron Tapos ito, meron din dito mga street food. Cheese stick. Siomai. At least ngayon, marami ng tinda. Unlike yung una nating punta, wala pa masyado. Ito ang hindi namin mahindian. Yung banana queue. Yung banana queue dito. Tapos ito pa rin yung masarap na banana queue, yung hinog na siya. Magkano po ang isa? 20 po. 20 lang isa. 3 piraso na siya. Isang stick. Ay, hindi pa. Dalawang stick lang. Tapos ito rin, tinta nila. May dynamite, kikiam, chicken nuggets, tempura, french fries. Layo tayo ng very light. Dito, mas maganda na dito kasi parang medyo private yung dating. Mas kaunti na yung tao dito. So last time dito kami nakatambay. And then doon nga tayo galing. Private yun.
Doon tayo pinadaan last time. Ito, maganda siya, oh. Kaya lang, oo, sa totoo lang din, yung tubig kasi, parang hindi masyadong na-maintain yung pinakadagat. May makikita ka rin kahit papaano mga basura. Nung lumusong din ako, yun lang. Pero kung yung mismong buhangin, ay, maganda siya, promise. So, sana lang talaga mas maalagaan pa. Kasi, makakita ka rin kasi talaga ng mga basura. Tapos may mga floating na bottled waters. O, tara. Dito na tayo. Dito na tayo magpapalipas ng oras. Our favorite part. Muni-muni time. O, alam nyo na, nakahanap na tayo ng pwesto natin. Hindi namin mailabas yung banana Q. Yung Kasi banana Q kasi- itong may nakabantay sa amin. Nakikita nyo ba? Baby Chichi. Akala ko kakandong po sa'yo kanini. Ayan na. Naku, nagkamot pa ang BP Chichi. Ayan o. Ayan na, umalis na siya. naingayan sa atin. Eh, Umalis na. Ayan na, nahiya siya. Pwede natin ilabas yung banana Q natin. Ay naku, malapit pa rin. Lalapit yan pag nilabas natin yung pagkain. So at least meron pa tayo ditong 1.5 hour para ma-enjoy natin tong beach. And then, for sure, hindi natin maabutan yung sunset. Oo. Pero at least ba kahit papaano, may pahinga na tayo. Kasi kapag masyado ring rat-rat, hindi mo na rin ma-enjoy. Oo. Sobrang nakakapagod. Kumbaga, ang dami mong pinuntahan pero walang tatatak sa'yo. Yes. At least ngayon may tatatak sa atin. Nagpahinga tayo dito. So dito lang muna tayo. Enjoy lang natin tong beach. And then mamaya, talagang hihimayin na uli natin. Oo. Kung kamusta ba yung Siquijor, nung una namin siyang nakita, that was, ilang tayo na ba? Kasi 3 to 4 years ago Oo, parang na ganun eh. Oo. And then versus today na nakita uli natin siya. Lost in your eyes, under your spell. Oh, it's like we've always known it. Even though it's new, I can already tell. Oh, that this feeling is taking over. Can we take our time? I wanna savor us. Every thought on my mind of you and I getting together. And we are back here in Dumaguete! So ayan, yung pauwi, ganun din ulit yung procedure. Yung ticket ninyo, ipapalit nyo lang ulit siya ng physical ticket. And then, mag-aano uli kayo, kukuha uli kayo ng inyong Seat number. And then magbabayad kayo ng terminal fee, which is 14 pesos. And also, doon na kami inabutan ng pakagandang sunset. Grabe yung sunset, no? Yes! And now, bigyan namin kayo ng breakdown kung magkano yung mga nagastos natin. This time, magagawin muna natin, naka-times 2 siya. Mamaya na natin divide sa 2. Okay guys, mag-umpisa muna tayo sa ferry. Balikan, which is 1,540. Tapos yung terminal fee natin, Dumaguete to Siquijor, 30 pesos. Then yung Siquijor pa Dumaguete, 28 pesos. Yung motorbike rental natin, 350. Yung fuel, 150. Yung entrance fees natin, pagsama-samahin natin lahat-lahat, 240 pesos. Tapos yung parking fee din sa lahat-lahat, 25 pesos. Tapos yung food na kinain natin, 380 pesos. Tapos di ba nga May nag-snacks saksak pa tayo? kami. Which is 130 pesos. In total guys, 2,873 pesos. Divide natin sa 2. Ang per pax ay 1,436.50 centavos. Yay! So super mura siya. Kasi guys, ito yan ang nagastos lang namin sa transportation ay 500 pesos. Oo. Which is kapag ka nag-tour kayo, 1,500. So nakatipid kayo ng 1,000. Yun ay kung okay lang sa inyo na mainitan kayo. Now, yung sa mga pinuntahan natin, ano ba yung pinaka nagustuhan namin? Ako,
para sa amin ha, napag-usapan na namin kanina, yung kambugahay pa Kambugahay din. talaga, Oo. oo. Kaya lang, yung kambugahay, syempre, hindi siya for everyone. Oo, lalo na pag may kasama kayong senior, guys. If ever may kasama kayong senior, may iwan talaga sa taas kung hindi kakayanin. Oo, kasi ang dami talagang baitang, 135 steps, lalo na yung pataas. Tapos si Beng-Bengtang, di ba, ang laki ng Yes. pagitan? Exactly. Pero kung kaya, grabe, yun talaga. Ang sarap doon tumambay. Oo. Lagpas 2 hours kami doon. And then, ang last naman ay yung Paliton. Doon din, lagpas 2 hours din kami doon. Sayang sana nung yes. nabutan tayo ng sunset doon. Yes, and also, sana lang mapangalagaan lang Totoo. talaga. Kasi yun nga, yung dagat, medyo makikita mo may mga kalat-kalat ng very light. Pero yeah, so kung meron kaming papipiliin, kung saan lang kami pupunta, kung hindi Oo. kami nagbo-vlog, halimbawa, hindi namin sa inyo papakita, yung dalawa lang na yun talaga. Pero guys, we have to be reminded na this is Philippines. Yes. Palaging merong bayad na entrance Yes! fee. At ultimo parking may Yes, bayad. lahat may bayad, walang free. Ay, hindi naman. Yung Cold Spring naman, free no? Oo. So anyways, ayan. So ang tanong, worth it pa rin bang pumunta ng Siquijor? Yes naman, of course. Siguro overnight mas okay. Oo. Oo. Pero kung gusto niyo lang siya i-day tour, pwede din naman. Kaya. Pero yung pagdating ng 2 nights, 3 nights, baka mainip na rin Mabored kayo. na, Oo. no? Pero kung katulad namin kayo na gusto niyo lang magpahinga, tatambay lang, pwede yun. Pero advice din natin, if ever is na mag-stay kayo doon ng one night, siguro mas maganda sa mag-stay sa San Juan na area, no? Yes, kasi nandoon yung mga restaurant. Or kung gusto niyo rin makatipid, di ba, for makatipid, doon na din mismo sa port. Sa port. Kasi doon talaga, buhay na buhay din. Oo. Ang dami na doon kainan, tapos lahat ng establishments nandoon. So ayan, yes, worth it pa rin talagang yung hype dito sa Siquijor. Siquijor. Kaya kung hindi pa kayo nakapag-Siquijor, ay go na. And with that, magkita-kita ulit tayo sa mga susunod pa natin Travel Vlogs. Bye, everyone! Mwah.